Kumusta mga kabirador? Welcome back again sa Pinoy Ambirador. Ngayon, isi-share ko sa inyo itong video ni Corina Sanchez na kung saan in-interview niya si Auntie Claire. Na kung saan itong si Auntie Claire ay buong pusong nagyayabang. Buong pusong nagyayabang na issue daw si BBM ay matapang. Pero hindi lang daw matapang na palamura. Dahil daw ang tunay daw na matapang ay hindi nakikita sa pagmumura, sa pananakot at kung ano-ano pa. Kundi ang tunay daw na matapang na leader ay sunod-sunuran lang. Mga kabirador, tuwang-tuwa ako dito sa interview ni Corina Sanchez dito kay Auntie Claire. Kasi si Auntie Claire, game na game naman. Panoorin nyo mga kabirador ha. Panoorin nyo, sabay natin panoorin. Tingnan nyo kung paano parang inuuto ni Corina Sanchez si Auntie Claire. Na game naman, na parang bata. Na kayo na bahalang musga mga kabirador. Ito, panoorin natin ha, sabay tayo. Pero bago yan, maglalambing lang po ako sa inyo. Please like, share, and subscribe. Ito. Yusek Claire, na matapang. Parang walang inuurungan kahit na ano pang anghang ng iba to sa iyo, ng oposisyon o ng iba pang mga naysayers. Parang may nakahanda kang sagot. Paano mo nagagawa yon? Siguro, kailangan lang kasi maging totoo ka. At kapag totoo naman yung sinasabi mo, parang wala ka namang katatakutan. Especially kung may dala ka lagi na parang ebidensya, resibo, wala kang katatakutan. Correct. Your background is, you really are a legal practitioner. Yes, a trial lawyer talaga. Trial lawyer Yes. talaga. So ready sa cross-examination, Yes, litigation. Yes, no? litigation. Okay. Bakit sa palagay mo ikaw ang last man standing sa PCO, Presidential Communications Office? Siguro nagagampanan ko yung trabaho ko at na ibibigay ko yung dapat na maipakita sa tao, alinsunod na rin sa direktiba ng ating Pangulo na ibigay kung ano yung dapat na ibalita sa mga kababayan natin. At pangalawa is labanan talaga yung fake news. Ayun, okay. Kasi naka-5 na, no? Pang-5 ka or pang-6? Actually, pang-anim si Sec Dave. Kasi Ayun. USEC lang naman tayo eh. Correct. And she makes a distinction that she is not the presidential spokesperson, but rather just the communications Palace officer. palace officer. Palace press officer. Anong pagkakaiba? Medyo kaiba yan. Kasi, iba ng pangako ni Pangulo, siya yung magiging spokesperson for himself. So, walang tatay yung spokesperson, wala na ring office of the spokesperson. Kaya tumatayo na lang tayo na para press officer. Kumbaga, kung ano yung sabihin ng Pangulo, ang magiging trabaho ko, i-expound ito, i-explain sa mga tao para mas maabot ang mga kababayan natin. So what does it take? Anong tingin mo? Yung iba, ewan ko, tinanggal, natanggal, nag-resign, give up, pero ikaw nagtatagal ka. Ano ang sikreto? Wala lang. Again, kailangan ko lang kasing ipahayag sa tao kung ano ba yung nais na iparating ng presidente. Kung ano ba yung nagagawa ng administrasyon. So, doon lang. Siguro, hindi mo kailangan maging mabola sa iyong pagsasalita. Dapat maging totoo ka lang. Siguro At sa yun yung bawat sikreto press conference, handa ka sa mga issues of the day. Kailangan. Yes. Kasi gabi-gabi, actually, pinanonood ko kayo, yung agenda, Yes. lahat ng mga, yung GMA, TV Patrol, lahat yan. Pati sa Channel 5. Kasi para malaman ko ano ba yung latest. At hindi lang kayo, pati yung mga SOCMED. So anong latest dito? Kasi para kinabukasan, alam ko yun yung magiging viral eh. At maaaring itanong sa akin ito. So ano, pinapractice mo pa ba? Pinapractice mo pa ba yung mga isasagot mo? Do you have to write it? I guess on some issues, you have to research. Yes, yun ang kailangan ko. Kasi minsan, nandyan lang yung news, hindi ko alam yung pinaka-konteksto eh. So, anong pinanggalingan nito? Yun yung nire-research ko. And then after that, syempre, itatanong ko muna, ano ba ang damdamin ng Pangulo dito? Makakausapin ko. Kadalasan, pag nakikita kami ng Pangulo, Sir, may issue.
Ito po. Sabi niya, oo nga. Sir, just give me your thoughts. Anong sasabihin natin dito? So yun na. Pag sinabi niya yun yung sabihin ko. At yun na i-explain ko, i-expound ko yun. Kasi kung nanonood ka ng West Wing before, it was a series in the US wherein every morning meron silang powwow, no? Meron silang briefing with the president about the emerging issues of the day. Kayo, ano ang style ninyo ni presidente? Kasi mahirap yung huhulaan mo kung anong iniisip niya, no? Hindi, actually, kapag ka merong issue, pag morning, meron akong kakausapin. Kung hindi ko nakakausap ng personal agad. Kasi minsan, hindi ko alam kung nasaan si Pangulo eh. Baka nasa pagbabasa or what. So, ma'am, ito may tanong dito eh. And then, ang Pangulo minsan ang tatawag sa akin. Okay. So there's no regular meeting about the issues. Hindi ganun ka-regular. Kasi minsan hindi naman kami nagpe-press briefing eh. Right. Kapag ka lang yung issue about kung ano yung sasabihin ng Pangulo, kasi karamihan sa mga questions, it's about kung ano yung sagot ng departamento eh. Kasi ano na nangyari dito sa DepEd, ganyan-ganyan. So, ang tinatanong ko naman doon, at tatawagan ko, let's say, Secretary. Let's say, si Secretary Rex, Sir, anong latest dito? Meron kang ganitong issue, ano dito? O kaya, Sected, anong issue to? Ano dito? Ano nangyari dito? So, ganon. Ang dami. Every morning, yes. Wow. Kaya minsan, pag may nagre-request sa akin ng interview every morning, hindi talaga pwede. Kasi yun yung time na napaka-busy namin. Dahil I have to get the info talaga from the right person. So, para hindi ako magkamali ng mensahe. Ayun. Okay. Have you ever gotten in trouble? Yung may nasabi kang mali, pinagalitan ka? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Okay. So far. Oo. So gusto talaga nila siguro yung matatas, may angas ng konti. Sabi nga namin, how much of this is Claire Castro? And how much of this is the armor of Malacanang? So, they leave it to you, yung timpla. Kung paano ko siyang ilalahad sa akin na yon. Pero kung ano yung damdamin ng Pangulo, yun yung ibinibigay sa akin. Ayun. Doon din kami nagkakausap. Okay. So, kung medyo maangas ka, medyo may angas din si Presidente. Oo, kasi hinahayaan naman niya ako. O, yun. Okay. Actually, si Pangulo naman, kasi ano din siya. Kung makikilala niyo siya, matapang ang Pangulo. Kaya lang, hindi niya kasi dinadaan sa galit. Hindi siya nagme-meltdown. Yun siya. So, nandun pa rin yung sasabi natin breathing, kung paano niya to iti-take sa sarili niya at kung paano niya ilalahad yung gusto niyang sabihin. So, nandoon yung control, ayaw niyang nagagalit, pero may tapang. Yan siya. Personally, would you prefer na mas tumapang siya? Matapang naman siya eh. Matapang naman siya. Hindi lang siguro nakikita ng tao kasi hindi siya pala mura. Hindi siya nagmumura. Kasi hindi naman makikita ang tapang ng tao sa pagbabanta, sa pagmumura, sa paninigaw. Hindi doon makikita ang katapangan ng tao kung paano siya mag-lead at kung paano umaandar ang gobyerno at yung mga tao niya. Doon makikita kung magaling kang leader at matapang ka. At saka doon sa mga katagang, mahiya naman kayo. Yan, oo. Parang ako, as a journalist, gusto ko mas marami pang ganon para mas marami kaming news. Hindi ba? Okay. So, you were a vlogger first before spoke PCO? Or PCO muna bago vlog? Okay. Nauna muna ako maging trial lawyer. Sabi nila, okay, baka pwede ka mag-vlog. Share mo yung thoughts mo about legal matters. Sabi ko, after that, while being a trial lawyer, nag-vlog na ako. And nasa radio ako. You're right. DCMM. Kapamilya tayo. And then after that, nag-DZXL ako, RMN. And that time, nag-vlog na ako. So nag-start na ako mag-vlog. And then after that, yun, saka ako tinawag para to be part of the So doon ka Malacanang. na-discover sa vlog? Actually, hindi ko alam. Hindi Hindi rin nila sinasabi sa akin paano. Hindi ko What? alam. Really? Yes, Hindi mo alam how you were recommended? Ganon? Yes, hindi ko rin alam. Oo. Nagpasabit naman ng biodata. Actually, ganito. Although nabanggit ko na to before sa ibang program, masabi ko kasi, at the time, hindi ako pang politika eh. Hindi ako mahilig sa politika na buhay. So, nung inalok sa akin yan, sabi ko, pwede ba tayo mag-meet? Yeah. Okay, sabi ko, sir, kasi may sakit yung kapatid. At the time naman kasi may sakit talaga. So, parang reluctant ako na maging parte ng gobyerno.
Tapos, nung tinawagan na ulit ako, sabi niya, pwede ka ba magpadala ng CV? Sabi ko, sir, sa cellphone? Ganon. Tapos sabi ko, 3 lang nilagay ko. Kasi parang wala nga sa utak ko na magiging parte ako ng government. Until na parang, naku, mukhang seryoso to, 4 na yung tawag. Pero at the time, parang hindi ko pa rin siya gustong maging parte ng government. Until the president asked me, can you help the country? Parang, sino ako para tumanggi? Correct. Kung may maitutulong ka sa pamamaraang kaya mo, why not? Parang blooming ka pa rin naman. So, hindi ka pa ba medyo nauupos dito sa hirap ng trabaho mo? Sabi ko nga, pagka-blooming ako because meron tayong magic light. Ganon? Oo. Pero hindi. Ganito yan siguro. Kung magpapadala ako sa mga negatibo, mauupos ka talaga. So, hanggat alam ko na tama yung sinasabi ko at meron akong pangahawakan na ebidensya for this statement, hindi ako mauupos. Okay. I think kung malinis ang konsyensya mo sa sinasabi mo bilang totoo, wala ka naman dapat ika-stress. Ano? Yes. Okay. So, how much of the vlog is the PCO? Kasi sa vlog na panood kita, ha, medyo iba. Medyo mas casual. Yes. At medyo mas palaban. Parang wala akong pakialam sa inyong lahat. Parang may ganun. Yes. So, okay lang kay Pangulo yun. Okay, FL na meron kang personalidad sa vlog at kagalang-galang naman pagdating sa rostrum ng Malacanang. Ay, kasi naniniwala naman sila sa freedom of expression. So, kung ito party ko, ito na may tapos na yung trabaho ko, gabi ko naman ginagawa yon. At may disclaimer ako dyan. So, sasabi ko, ito yung personal opinion ko at walang kinalaman ng palasyo dito at ang Pangulo. So, kung ano yung nakikita ko na issue at ito ay tinetake up ko, syempre, lalagyan ko yan ng kung ano man yung context. Tapos, resibo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Tapos, ang forte ko kasi is, ina-analyze ko yung salita ng tao. Ina-analyze ko yung mga bawat word. So, syempre, as a trial lawyer, yun yung tinitignan mo eh. Bakit ganyan? So, basahin natin kung paano siya. Yun yung binablog ko. So, kumbaga, parang, oo, okay ka sana, kaya lang troll ka eh. Alam mo yung ganon, di ba? Yes. Okay sana yung opinion, pero ba't kita papansinin, troll ka naman. Now, let's talk about that because fake news is one of your advocacies. So, yung against fake news. Sa ngayon ay naghahain na yata o naghahanda na si Senator Erwin Tulfo ng a bill for a law against fake news. Tinawagan ko rin siya. Sabi ko, Senator Erwin, isama mo na yung anti-troll. Kasi, trolling can make or unmake a nation. Especially coming 2028, no? So, okay. Paano i-combat yun? Kasi hindi ba sinasabi nga free speech? Do you think this country can afford or can actually make happen a law against fake news, AI, trolling? Yes, kaya. Bakit? Kasi madidistinguish mo naman kung freedom of expression na yung sinasabi. Pero kung mali na yung sinabi, halimbawa ito kasi ang Supreme Court na biktima na rin ng troll eh. Diba? At the time na naglabas daw sila ng injunction regarding dun sa pagdala kay dating Pangulong Duterte sa ICC, may naglabas niyan, may lawyer pang involved. So alam mo, from the start, yung palang fake na yon eh. So with that kind na situation, di mo na kailangan i-define kung ano yung fake news o hindi. Dahil alam mo, from the start, na hindi naglalabas ang Supreme Court ng anumang order regarding that. Alam mo, fake news na yon. Right. So, bakit mo kailangan tong spread? Bakit kailangan mong lokohin yung mga kababayan mo with that? So, doon pa lang dapat. Pwede na silang makasuhan kapag may batas na. Totoo ba na ang hirap ay sa Meta or sa Facebook? Or kulang talaga ang batas natin? Ang pagkakadinig ko kay Secretary Henry Aguda, ang YouTube is hindi naman mahirap kausap. Parang sa Facebook mahirap. So, doon. Kasi parang sa Facebook, may layer-layer pa daw. Parang dadalhin sa Singapore. Hindi ko alam kung saan pa dadalhin. Right. Ang routing yan. Oo. So, medyo mahirap sa Facebook. Para magpa-take down ka ng isang fake news na news or post. Pero alam mo naman, pag troll eh. Pag nakita mo yung profile, walang post, o kaya puro bulaklak ang post, hindi ba? Whether they express something reasonable or destructive,
there's no accountability kasi hindi siya totoo. Hindi ba? So, is the President taking this seriously? Yes, oo. Ayun nga ang inuutos ngayon kay Secretary Aguda na gawan to ng paraan para kasi hindi lang ito nakakasira sa Pangulo. It's more on nakakasira sa bansa. Nakakasira sa ekonomiya. Pag dun kasi, mas delikado na kung ano nangyayari sa bansa. Kaya dapat talaga ito tapusin or at least makartail itong mga fake news peddlers na to. Oo nga. Pero sana nga, masuportahan din yung gagawin ni Senator Tulfo, no? Para magtuloy-tuloy na siya. Kasya pa siguro sa nalalabing panahon. Yung AI, hindi mo na alam kung totoo o hindi. Yung nagsasalita. Oo. Okay. About public trust and transparency, how do you make sure that whatever you say is not defense or is not cover-up, and it is transparent and credible as against political propaganda? But I think, again, I have to have this receipt or evidence to prove that what I'm talking about is the fact. It's the truth. So, paano natin madidistinguish? Unang-una, ang hirap kasi magsalita, nasa podium ka, tapos you will tell lies. People will know. Kasi intelihente yung mga Pilipino. Alam nila kung ikaw ay propagandista lang. Although, Miss Corina, marami na negatibo sa akin na sinasabi propagandista ako. So, paano tayo magiging propagandista kung ang ginagawa mo is to spread the good news? Halimbawa, ang programa ng Pangulo, dito siya pumunta, ito pa makukuha niya ayuda, mura na po ang bigas. Propaganda ba yun? That's the truth. So, hindi ko masasabing kasinungalingan yun at pinapaganda ko lang ang papel ng Pangulo because yun yung nangyayari. Ginagawa ng factual. Diba? So, hindi ko masasabing propagandista yung dating natin. What is the worst thing said about you? Wala akong maisip. Siguro sila, marami sila sabi sa akin negatibo, but hindi ko sila kinukonsider na negatibo or what. Kasi pag pinasok ko sa utak ko yan na sinasabi na negatibo ako, I might be affected. Diba? Every time that I will be speaking for the president or for the palace, ay, sinabi ni ganyan, hindi dapat kasi ganyan ako. I won't mind them. Really. Kung ano yung sinasabi na sa akin, I don't care. Basta as long as I'm talking about the projects, programs of the president, and I'm also trying to fight fake news, that's it. That's my job. Right. Saan galing ba itong fake news na ito? Is it only really one source? O meron talaga ding mga tinatawag na pampagulo? Yung mga nanggugulo lang? Meron kasing mga fake news peddlers na bayaran. May fake Marami news. yun. Marami yun. Yes. Diba? Mga troll farm, even Oo. vloggers are now paid. Yes, oo. May fake news naman, may fake news peddlers na gusto clickbait lang. Pero alam mong mali kasi alam nila maraming views. Chismis lang yung dating. So, doon siguro because na-encourage sila because of the payment. Na hindi nila nakikita na yung ginagawa nila ay nakaka-apekto sa bansa. Diba? Nawawala yung konsensya nila for the money. Yun yung mahirap eh. Tapos kapwa mo Pilipino, parang sila yung nagbebenta ng integridad ng bansa for the money. Masakit yun. Kapwa mo Pilipino eh. Well, I think most of these kids, mostly mga bata, gusto nilang maniwala na pinaniniwalaan nila yung ginagawa nila. Pero sa totoo lang, bayad ka eh. So, paano mo mag-distinguish? At karamihan yung mga bata. So, it's a whole generation of kids who are paid to deceive and to destroy. That's why may program kami actually, parang baby namin sa opisina namin na nag-propose ako na pwede po ba ako na magkaroon ng talk or talakayan with the youth? Grade 10, 11, 12 lang po yung pinaka-target namin. Kasi para yung nationalismo sa puso ng kabataang Pilipino, mabuksan ulit. So with that, sinasabi namin, kayo po yung magiging sandata ng bansa para labanan yung fake news. Kayo yung kabataan, magiging kayo ang pag-asa ng bayan. Kasi susunod na henerasyon, kayo na yung mga leaders eh. So dapat tandaan nyo lang, iisa lang yung bansa natin. Pag nagsama-sama tayo, kahit sabihin natin maliit yung bansa natin, pag nagsama-sama tayo lahat para sa Pilipinas,
walang tatalo sa atin. So, okay. So, I imagine, well, these days talagang busy kayo. Araw-araw may bagong lumalabas. I can only imagine. But like in certain times of national crisis, like calamity, may mga lindol tayo, mga sobrang pagbaha, foreign policy tension, like our problem with China, corruption scandals, paano mo sinisigurado na ikaw personally hindi sasabit? At to ensure that whatever is given to you, the information given to you, is accurate and trustworthy. Again, lalo na pagka may mga kalamidad, crisis, una talaga, tatawagan ko muna. Yung mga agencies involved, let's say yung Office of the Civil Defense. Ano na po ba ang direktiba ng Pangulo sa inyo? Kasi sila naman ang unang tatawagan eh. Ano na po ba? Ano na yung utos? Anong update? DSWD, ano po yung update natin? Just give me. Info. Anything. Tapos yun yung ibibigay ko. So, kumbaga, hindi ako maliligaw because galing sa kanila mismo yung sinasabi natin. And I guess ayaw mo rin humarap kung hindi ka handa. Yes, of course. Mahirap yun. Oo. Mahirap yun. Okay. Nape-personal mo ba ang relasyon mo, like say, to VP Sara Duterte? Mahirap ba yun? Yung one day magkabati sila, tapos next day hindi na sila magkabati. Para mortal na silang magkaaway. Siguro yun yung turing niya kay Pangulo. Si Pangulo hindi eh. Wala sa kanya yun eh. Talagang work lang ang Pangulo when it comes to VP Sara. Hindi naman niya tinuturing na kaaway. Really. Diba? Siguro si VP Sara baka. Ganun yung turing. So kung nape-personal ko ba, on my part, hindi ko naman siya pine-personal kasi lahat naman ng tinatapik ko kay VP Sara. Kung ano yung sinabi niya, kung ano yung lumabas sa bibig niya, yun lang naman yung sasagutin natin. Lalo na kung ito ay kasinungalingan. At kung siya yung nagiging source ng fake news, talaga sasabihin natin sa taong bayan, that's fake. Hindi yan totoo. So, tingin ko, hindi yun pamimersonal. It's more on sinasagot mo yung kasinungalingan na binigay niya para maituwid natin yung nasa isipan ng ating mga kababayan. Kasi otherwise, pag hindi ko yan sinagot at sabihin ko mali yan, ang lahat ng tao baka maniwala sa sinasabi niya. So meron ka ring mga personal mong opinion? At aside from what you are fed from the palace? Yes, maliban dyan kasi I have to elaborate eh. Bakit ko sasabihin mali? So I have to research. So pag mali ka, ibibigay ko sa'yo bakit ka mali. Kesa magsalita ka lang sa camera, that's fake news. And then wala akong ebidensya, mahirap yun. Dapat meron akong ebidensya para for the people to believe in what I'm saying. So, okay, talking about personal opinion. What's your personal opinion about? Ako medyo nasya-shock ako sa mga panahon ngayon, no? Kasi noong unang sabak namin sa journalism, 80s, 90s, early 2000s, hindi ka pwede magbanggit ng pangalan kung wala kang resibo. Ngayon, sampu-sampera ang pagdawit ng mga pangalan, malalaking mga personalidad, sa napakalalaking halaga at eskandalo nang walang sapat na katibayan. What is your take on that? Personal? Oo. Kasi unang-una, ako ayoko talaga yung nag-name drop kung wala kang resibo. Yun din naman, kung pansinin mo, ganun din ang Pangulo. Kaya hindi siya nagbanggit eh. Binanggit lang naman niya kung yung 15 na top contractors, pero wala siya sinabi kung may kasalanan ba to o wala. Ayaw niya ng may inosente na madadawit kasi ni-name drop mo lang. Kaya ang gusto ng Pangulo, pag nagdemanda, kumplituhin nyo naman yung ebidensya. Mahirap kasing sumabit kasi kasiraan din ng reputasyon ng taong babanggitin mo. Tapos wala palang ebidensya. So ngayon, siguro kasi mas click siya sa SOCMED pag nagpangalan ka nagbanggit ka ng pangalan. Tapos the problem with that, people will definitely be judgmental. They will judge na agad these people na nabanggit. So, yun yung ayaw natin. At ayaw din yun ng Pangulo. So, does it logically follow that the President would rather have all these cases tried by the ICI rather than a Senate or Congressional inquiry? Kasi lumabas lahat ng mga pangalan yan dyan sa Senate inquiry eh. Pero pag nagsalita yung contractor, ito si Congressman ganito, Senador ganito, pero walang trail, walang ebidensya. Okay, this is the mandate naman of the Senate is to make laws. 'Di ba? So they have this
investigation in aid of legislation. Not to pin down anybody, not to make judgment against anybody. But the people judge. That's the problem. Oh. Diba? Yun yung nagiging problema. Kaya tuloy, sasabihin nila, although yes, gusto namin makita, dapat transparent, pero may na iba pa to na pangalan, na yung mga pangalan na nabanggit, as compared sa trial, these people na naaakusahan, they have the chance to cross-examine eh. Diba? Yung mga binabato sa kanila, pwede na i-cross-examine to prove na that's wrong. Sa Senado, saka sa Congress, hindi kasi ganon. Lahat lang na iba to, pag tinanong na yan, balita namin, may troll ka eh. Ito, may sabihin lang ako, isang mamabatas, di ko na mabanggit yung pangalan niya. Balita namin, ang PCO, may troll eh. Ganun lang. Ganun lang. So, teka lang, anong pruweba mo? Naglahad ka dyan? Bakit? Para sirain ang PCO or anybody na may sinasabi kang troll. Tapos wala kang ibibigay na ebidensya kung may troll o wala. Yun yung hindi maganda. So sana lang, ayoko naman kasi makialam sa mga style ng mga mambabatas natin. Sana maiwasan yon kasi baka kayo sa susunod ang mabiktima niyan. Lahat naman sila naging biktima na, kaya hindi ko maintindihan bakit hindi pa nasusulong yung mas matalim at mas mabangis na batas laban sa pagtutrol. Well, kasi sa Senate, hindi mo naman magagamit yan. Sabi nila, may privileges sila. Communication, they have the right to say that. So, tingin ko, doon sa mga leaders na lang natin, kayo yung mag-control. Kasi may naaapektuhan kayo, tapos wala kayong dalang ebidensya. Correct. So you categorically deny that walang troll farm ang Malacanang? Ay, wala. Oh. Wala kami. Siguro binabato lang nito mambabatas na to. Baka kasi yung kabila ang meron. Okay. Well, kaya nga, pero kung mag-aakusa ito sa inyo, dapat may resibo. That's why. Yeah, Yun yung dapat. sabi namin, di ba? Para bang sinisira mo ang isang institusyon, tapos wala kang resibo. So the President is leaving it all up to the Senate and Congress na ipagpatuloy o hindi ang hearing. It's up to them kasi wala na, may separation of powers tayo eh. Pag sinabi naman ng pinigilan ng Pangulo, sabihin, dinidiktahan sila. So, hindi man makikialam ang Pangulo sa mga ginagawa ng mga mababatas natin. Oo. So, ano naman ang iyong policy as a communications officer tungkol sa personal na buhay naman ng mag-asawa na si FL at si BBM? Marami akong mga naririnig, uy, nag-away daw. Uy, nilaglag daw sa hagdanan. Talaga? Wala bang tinapon sa bintana? So, sa ganon, ikaw ba it is within your mandate to make statements? Hindi, kasi No. personal yun. Saka, pag ako ganito, pag ganyan mga question, ang dare ko dyan, ang challenge ko dyan, tanungin nyo muna yung naglabas niyan kung nasaan yung ebidensya niya. Kasi mahirap naman ako sumagot na oo, hindi, tapos wala kang ebidensya. Eh di pa, parang sa akin manggagaling yung kwento. Correct. Prove it first. Oo. Okay. Sa ngayon, medyo kakaiba na talaga yung landscape, ano? Merong social media, merong mainstream media, merong, kung ano-ano, basta everybody is a journalist these days. What is your priority? Mainstream news or netizens in your messaging? Unahin ko muna yung mainstream. Kasi karamihan sa mainstream talaga vetted to eh. Kumbaga, pag galing sa mainstream, at hindi lang mainstream hindi lang isa. Dapat marami. Kung lahat pare-pareho yan, at na-news yan, pwede silang pagtiwalaan. So, pag SOCMED siguro kapag titignan ko na lang, pagka SOCMED, nang galing sa isang content creator, hahanapan ko pa rin siya saan galing yan. Ganon ako. Hindi ako pwede maniwala or magko-content ako na sinabi ng isang vlogger, tapos, saan galing to? So, mahirap yon. So, dapat talaga vetted, verified, kung totoong nangyari. Tapos hanapan ko, may video ba to? Meron ba tong write-up, article, mga gano'n. Kaya pala ako minsan short and sweet ang mga sagot mo na nasaan ang ebidensya? Next? Parang ganon, di ba? Siguro, kasi yun yung mindset ko bilang as a lawyer. Yes. Ganun agad ang pasok ko. Sabi ko, ganun agad ang pumapasok sa isipan ko. So how can I give an intelligent response to that question kung itong sinasabi mong issue, wala ka pang ibinibigay sa akin anumang ebidensya o konteksto. So mahirap sumagot. Okay, you gave your opinion about what happens in the Senate, no? Pag nagkakabanggitan, but they have to do it because in aid of legislation daw. Okay. Paano naman itong ICI? Naglilito kasi ako sa ICC at ICI. Yung ICI, ila-live stream na daw. What do you think?
But it's up to them. Kasi independent commission naman sila. Kung ano yung polisiya nila, kung ano sa tingin nila makakaganda sa kanilang performance para makita ng tao yung transparency at mapagtiwalaan sila, it's up to them. Hindi daw independent kasi nakasandal pa rin kay Pangulo. Yung appointment nila, ewan ko kung may sweldo, funding. Kasi kailangan mag-start. So, kung walang EO, walang creation ng ICI. So, kailangan mag-create ng independent commission para hindi na yung Pangulo yung mismo nag-iimbestiga. Ang dami-daming trabaho ng Pangulo. And at the same time, baka sabihin nila, bias Pangulo nag-iimbestiga. Di ba, yun yung unang sinabi na, you have to create an independent commission. And then the President did. Ito na. Tapos kini-question ulit. Kino-question ulit. Oo, So, di mo alam kung saan lulugar ng Pangulo Right. What about the Independent People's Commission? May comment na ba si Pangulo doon? Di ba gusto nilang bumuo ng Independent People's Commission na Renato Puno, Frank Drilon, kung sino-sino pa? Ang magkikreate ang ICI? Ang magkikreate ng bagong grupo na ang tawag ay Independent People's Commission. Well, kung kaya naman nila. At meron silang kakayanan at makakatulong naman sila talaga para makita at ma-pinpoint kung sino yung dapat na mapanagot, edi wala naman They can magiging probably problema even yun. collaborate, no? Pwede naman silang tumulong sa ICI. November 30, ninenervyos ba kayo? Hindi. Yung malaking rally daw na magaganap sa November 30, lalo na daw kung wala pa rin mapapakulong by November 30. Okay, ganito lang ito lang pakiusap ko. Okay, sabi ko nga, since ako'y trial lawyer, alam ko naman kasi kung paano umandar ang kaso. Okay? So, doon sa magra-rally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis, ito from my own point of view as a lawyer, hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo, nilakad yung kaso. Hindi ba mas maganda na kumpletohin lahat ng ebidensya at kompleto na, nagkaroon na ng case build-up at sigurado masasampa sa korte? Hindi ba mas maganda nating hintayin yon? At doon sa mga magra-rally sa November 30, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito. Ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga at sa kanilang pagrekomenda kung sino ang dapat kasuhan. So parang iwanan na natin muna yung trabaho, lahat-lahat ng ito sa ICI. Kasi ginawa nga ito ng Pangulo. Ang Pangulo mismo ang nag-open ng mata natin Siya yung nagbigay ng listahan ng 15 contractors. Yes. Kumbaga, kung hindi kay Pangulo, mabubuksan ba yung mata natin at yung tenga natin patungkol dito? Parang tinago ito noong nakaraang administrasyon. Wala naman nakitang ganitong kalaki at walang napa-freeze ng assets. Wala. Wala noon na nabigyan ng mga ilbo. Di ba? So, yung Immigration Lookout Bulletin, ngayon meron. So, nakikita naman ng tao na mabilis naman ang kilos Di ba? So, hintayin lang po natin kasi hindi po ito tulad ng tukhang na kahit wala pang mga ebidensya, napatay na yung pinaghihinalaan. Hindi ganun kasi to. Due process tayo. Gusto niyo po, always, we're talking about human rights. We're talking about due process. So, hayaan natin yung due process na umandar. Hindi pwedeng madaliin lahat ito. Tapos, hilaw yung kaso. Tapos, pag na-dismiss, siguro, nalakad to. Di ba hindi po maganda yun? So, the President is also secure about the support of the military. Yes. Siya ba ay paulit-ulit naman si General Bronner na sinasabing we are pro-constitution. So, is the President also assured and secure of his tenure as President? Yun ang pinaramdam ng ating mga kababayan, yun din ang pinaramdam ng ating kasundaluhan. Bakit sinasabi natin yun ang pinaramdam ng tao? Kasi yung may mga lehitimo na agenda against corruption, hindi nila gusto na matanggal ang Pangulo. Aus PBBM, hindi iyon ang kanilang agenda. Lagi nila sinasabi to. Ibig sabihin, ang kinakalaban nila dito, corruption. So, alam ng Pangulo at alam din ng taong bayan na ang Pangulo kasama nila sa paglaban sa korupsyon. So, hindi matatakot ang Pangulo. Kaya, ang takot lang natin lahat, sila ay masamahan na masasamang elemento.
na siya maghahasik ng lagim, katulad ng nangyari, para may maiupo na kanilang gustong iupo sa pwesto. Iyon ang hindi maganda. So, lantad ba ang Pangulo sa timeline niya? Kung kailan, sino ang mananagot to appease the people? Nasa kami kasi ng ICI yan. At don't worry kasi kahit yung ombudsman, sabi naman nila, pag may kumpleto ng ebidensya, you can directly file the case, the complaint, sa ombudsman. So, magkakatulungan naman kung meron dokumento sa ICI, nag-investigate sila, they can easily recommend the filing of the case doon sa ombudsman. So, yung mga tao na meron man diretso ng dokumento, complete documents, they can directly go to the ombudsman, file the case, without going to the ICC. Rather, ICI. Okay, so, you are more, do you find yourself more defensive rather than proactive? You know, talking about good news, hindi yung reactive sa mga sinasabi ng ibang tao. Both, I think. As sa press briefing ko, kung nanonood sila ng buo, we will always start with good news. Kung ano yung programa ng Pangulo. Tapos saka yung gitna yung parang question and answer about the latest issues. And then, bago ako matapos, may good news pa rin kami kung ano yung ginagawa ng government. So, I think both. Reactive kami sa mga maling information, pero proactive kami kasi ini-spread din namin yung good news. Okay. Paano naman itong walang kamatayang pinagtatakpan ni BBM, si Sandro o kaya si Martin Romualdez? Nagkataon kasi mga kamag-anak niya. Paano naman ang pro forma na sagot doon? Pinagtatakpan. Teka, saan pinagtatakpan? Hindi ko alam. Pinagtatakpan daw, pinoprotektahan para hindi daw umabot sa kanyang anak o hindi daw aabot kay speaker. Wala. May naririnig kang parating ganyan. Ito yun. Ito, ulit. Sabi niya, para hindi umabot. Ano yung hindi aabot? Ano yung lead? Pakita muna nila. Ano ba to? Okay. Diba? Parang, ano yung chinichismis nyo? Hindi namin makuha. At hindi namin masabing, bakit pinoproteksyonan? Saan po proteksyonan? They have to give us the details. Ano ito? Kasi pag wala, saan? For what? So, iba talaga gumagawa lang ng intriga, you know that? Yes. Just creating this kind of intrigues para, siguro si ganyan, meron ngang ganitong anomalya. Siguro, so nabubuhay tayo lagi sa siguro. Which is hindi maganda kung taong gobyerno yung pinag-uusapan natin. Spoken like a real lawyer. No, really. I mean, I tend to think the same way. Legal, no? Yung kumbaga parang, baka naman umabot kung may ebidensya. Di ba parang ganon? SAL-NEP BBM. Ano bang issue doon? Kung ready siyang magbigay, sinabi naman niya ready siya eh. Okay. So, wala siya namang kinakatakutan sa SAL-N niya. So, ready po siya. Okay. Alright. Okay. Ang dami ko pang gustong itanong, pero sabi nila, kulang na daw tayo ng oras. So, sasabihin ko na lang na, how would you like to be remembered as a spokesperson in a very historic time in the story of the Philippines? Siguro kumakalaban sa mali. Yan. Kumakalaban sa mali. Okay. Baka makita kita bigla sa EDSA, ha? Bawal? Depende. Bawal ba? Sa November 30? Yes. Alam naman natin na ayaw natin ng korupsyon. Pero hindi na ako makikigulo doon dahil marami naman na sila doon. Pero ang sa akin lang, ang panawagan ko lang, ito on my part, personal, doon sa mga magrarally na may tamang agenda, huwag na lang natin hayaan na pasukan kayo ng masamang elemento na magagamit kayo para sa ikasisira ng gobyerno. Hindi naman yun ang gusto natin eh. At sana, dumating po yung time na, let's say, kung natapos na po tayo magsabi ng lahat-lahat sa atin, tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. So yun lang, ang akin ng pakiusap is after nito, sana tumulong na lahat. Yung sinasabi naman nila na kasalanan naman lahat ni BBM ito dahil dumaan naman sa kanya yan. He had veto powers. I'm sure you've heard of this. All of that went through him. So, what do you think about that? Yes, nag-veto ang Pangulo. Kasi at that time, inaral talaga yan. Inaral yan kung ano hindi dapat. Tapos,
hindi ganun kabilis, hindi ganun kahaba yung oras para ito'y aralin, pero na isa-isa nila yon. Pero syempre may mga natira pa, parang 700 billion something. Pero pinangalagaan niya ng Pangulo. Itong natira na mga sa unprogram project, unprogram appropriations, hindi ito agad nilalabas hanggat walang sapat na dokumento para ito ay i-release ng DBM. Kaya nga siguro may mga umaalma nga yung mga politiko, bakit yung kanyang ganyan, hindi pa na-release. Because pinangalagaan ng Pangulo itong budget na to. Okay. At itong 2026 budget, may naririnig ka ba na, hay nako, sana naman magpakatino na sila sa 2026 budget na yan. So he's ready now for the 2026 budget. Yes, kaya nga gusto niya ito na, kumbaga, ma-live stream. Maisa publiko yung ginagawa sa BICAM conference kasi para yung mga taong involved, na masasabing involved, makita ng tao, anong ginagawa nyo? Kasi ang gusto ng Pangulo, malinis ang budget.